Sige po. Alright, good afternoon everyone. Happy National Eras Day at siyempre nagpapasalamat po tayo sa kabayanihan at pagtatagumpay, pagpupugay sa ating mga pambansang bayani and even yung mga bayani sa ordinaryong paligid o panahon natin, ang ating mga national athletes. At isa na dyan ang ating mga kausap natin which is actually the silver medalist in the recent International Martial Art Contest and the bronze medalist nga sa World Taekwondo Competition and siya po yung Anyo Queen noon, 2019 na SEA Games. Ngayon, pinasa na ang corona kay Trixie Lofranco. Walang iba kundi ang silver medalist sa 2023 Southeast Asian Games sa Phnom Penh, si Mary Aline Aldeguer. First time dito sa ating Sports Corner PH interviews. Kamusta na po kayo? And magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, Mr. Gab Pereras. Okay naman po ngayon, kakatapos ng maraming event. Sabay-sabay kasi dumating yung Army Trainers Training. Tapos, kakauwi lang din po namin ito sa Korea, sa nilaruan po namin International Martial Arts Competition. At ngayon po, meron naman po kaming break, mga ilang holiday, kaya may break time. So, susulitin lang din habang pahinga-pahinga muna. Oo nga, napaka-importante talaga ang break para mag-rest, mag-recharge at of course mag-energize niya para pagdating niya, pagbalik niya ng training kinabukasan, talagang ganado kayo. Pero bukod pa yan, may guesting din kayo sa Net25, no? Yes po. Yun pa, sumabay din yung sa Net25. Thank you din kala Miss Love and Mr. Tony Pet. Inanyayahan po kami na ang Arnis, Philippine National Arnis Team na mag-guest po sa kanila. At napakita rin po namin kung ano yung ating pambansang laro, Arnis. Okay, pero bago tayo dumiretso dun sa laban niyo sa Korea, unahin natin, thank you nga pala kay Coach Richard dahil pinayagan tayo na makapag-usap about dito sa event na yun, which is yung Arnis Trainers Training para sa buong anay ninyo sa Philippine Army. Pakikwento niyo sa amin kung ano yung mga nangyari dito sa Arnis Trainers Training and anong relevance nito dahil of course, yung Philippine Army, laging nagcha-champion sa iba't ibang mga Arnis competitions at mukhang madadagdagan pa yung mga nagte-train o i-instruct ng Arnis dito sa Philippine Army. Yes, before, naging proposal po ito sa Philippine Army ni Senador Miguel Zubiri. At naikandak lang din po namin itong Army Trainers Training nakakatapos lang nitong Friday. Nagkaroon kami ng mga almost 1 month training. Sa loob ng 1 month training, itinuro po namin sa buong, sa mga iba't ibang PAMUs ng Philippine Army na pinadala po sa Philippine Army Gym para maturuan din po namin. Then under po sa club ng Kamao ni Richardson Gialugo, tinuruan po namin from basic ng arnis, kung paano yung mga hand positioning ng arnis, kung ano yung mga tawag, lahat po talaga, kung ano yung mga basic strikes, paano yung footworks, lahat po, tinuro po namin. Isa rin kasi to para um, sa ating mga Philippine Army po, makakatulong din po ito sa, kung kunyari wala po kami mga barel, like that, di ba? Kahit na may makita po kami mga arnis or kahit hindi man po kami may hawak ng arnis, may bare hand po kami na ituro po namin yon, ma-apply po namin to in case of emergency. Pati po sa ibang bansa kasi, kung ano yung mga martial arts po nila, sa mga um, Armed Forces of the Philippines, tinuturo din po sa kanilang bansa yon. Kaya sa atin po, mas maganda rin po na ang buong sandatahan ng Pilipinas, maturuan din po ng ating sariling laro, which is itong Arnis po. So, ini-implement pa po na mas may palawak pa po itong pagtuturo po namin ng trainers training. Itong batch 1 ay tapos ng nakaraos ng maganda, maayos. At sa mga iba pa pong activities na gagawin, um, tatry pa po namin na i- i-demonstrate po ito sa iba't ibang activities, especially na po sa Philippine Army po.
Oo nga, nakita natin nung, Friday nagkaroon pa kayo ng, graduation ceremony at, meron din Yes, kayong, artist ceremony. demo na isinagawa doon. Yes po. Closing ceremony na po namin bale. Okay. And okey. And, ilan kayo na nakikilahok? Kasi ang daming mga soldier athletes na parte din ng, national team and even yung mga civilian members ng ating, national team. Nakita ko si team captain Jude Rodriguez, isa ng ganap na Army Reserve 'no? Yes, bale before no'n naghanap po kasi ang Philippine Army ng mga reservists at siyempre yung mas kinuha na po namin yung may mas alam sa larangan ng arnis at kami pong mga national arnis team, mas marami pong nag-join sa reservists kaya po mostly mga athletes and coaches po naging part ng Philippine Army Reservists at sila po yung nagtuturo sa mga students ng Philippine Army po and kami din po may alam na sa arnis, kami po ay nakiki-share na rin po ng mga knowledge po namin, nag-instruct din po kami kahit kapwa po naming mga classmate, gano'n. Okay, so sana yung mga natutunan natin do'n sa Arnis Trainers Training, mas lalo pang maasa ang kanilang sarili and mas maturuan pa ng mga basic knowledge and techniques niya ng Arnis sa mga kapwa kabaro nga sa Philippine Army. Anyway, dito naman tayo sa Korea na pinuntahan ninyo. Kung inyo pong nalalaman po, sa ating mga viewers, si Mary ang nag-gold noong 2019 dun sa anyo individual women's event. But for this year, nung bumalik na ang Arnie sa SEA Games, hindi ikaw yung inaasahan natin na magkalaro sa individual na may depensa ang ginto. Si Trixie Lofranco pala ang pumalit sa inyo. Alam natin si Trixie ay taga Cebu at isa sa mga standout sa mga local competitions at magkalaban pa noon sa Battle of the Champions. Pero nalelegate ka naman sa team event sa silver. Team event kung saan nag-silver ka, if I remember correctly. Pakikwento niyo sa amin yung inyong SEA Games experience at ano naging impact sa inyong journey niyo sa Arnis? Bale, nitong SEA Games, katapos naman ng SEA Games Cambodia 2023 SEA Games, mas masasabi ko pong salamat na din kasi nagkaroon na rin po ako ng enough time para mag-training kasi kapag nasa buhay ka na din talaga ng sundalo, mas priority na po namin ang duty first talaga, duty first po kami. Kaya before na pumasok yung Battle of the Champion, masasabi ko talagang wala po kasi akong training yun. Kaya hindi na rin po, at least pumalag pa po and nag-tie lang din naman kami ni Trixie pero sa ano na yun is tinanggal kasi yung highest and lowest, dun nalamangan niya ako ng 1 puntos. Kaya siya yung naging panlaban ngayon sa Cambodia 2023 individual. Pero kahit na ganun man po, binigyan pa rin ako ng pag-asa ng aming coaches, si Richardson Dialogo, kay Grandmaster Richardson Dialogo, sa mga coaches ko na nagtiwala, kay Coach Romualdo Francisco and Coach Giovanni, kay Coach John, at sa lahat pa po ng mga coaches po namin. Naging part pa naman po ako ngayon sa team event na synchronized team anyo namin and nakakuha po kami ng silver medal. Masasabi ko po na binigay po namin yung best po namin, eh, wala po kaming kulang kasi sa preparation po namin na almost 3 months po and every Monday every weekdays talagang nandun po yung pagpupursige po namin na mag-training. Naging maayos naman po. Bale sa nag-gold po is, gano'n po talaga, eh, meron pong God's perfect timing. Minsan nasa taas po tayo, minsan bababa, pero hindi naman po natatapos 'yun. 'Yun yung magbibigay pa sa'yo ng, lakas ng loob para sa susunod na mga laban is galingan niyo pa po, parang gano'n po. Maraming naging aral at hindi lang naman po yung SEA Games yung nilalabanan po namin, marami pa po kaming nilalabanan ng mga international and world competition. And kahit na hindi man po lahat ng national team is nakalaro din sa SEA Games dahil Team A lang po, lahat po na part ng Philippine National Arnis Team, Team A and Team B, binibigyan po ng opportunity para po maipakita rin po namin yung mga namin at nila yung best po sa iba't ibang laro. Like netong kakatapos na Korea ay laban po namin sa Korea
itong International Martial Arts Contest, hindi lang po Team A yung mga kasama po doon, miski po Team B. At makikita nyo naman po na talagang pumalag pa rin po kami. Pati mas maraming kalaban po yun kasi almost 72 martial arts sa buong mundo and 24 countries ang aming na labanan. At nag-second place din po kami. Talagang kung meron pang mas enough time pa po na ano namin, talagang sa susunod feeling namin talaga makukuha pa rin namin. Train and train lang talaga. Pero di biro talaga yung paghahanda para dun sa International Martial Arts Contest tapos World Taekwondo Competition, dalawang events na magkasabay ginanap sa Chunggu. Walang pahinga talaga ang training, lahat ibibigay talaga kahit alam natin, sabihin natin kulang ang preparasyon. Ano ba yung naging, struggles, difficulties, and challenges na naranasan niyo para ma-perfect yung choreograph, execution ng mga, techniques niyo dun sa dalawang competitions? Kahit sabihin natin, konti lang ang panahon na makapag-anda para dito. Yung ilan nga, 3 hours before yung, demo or 1 hour before yung demo, nagte-train kayo for that, perfect, technique na gagawin, eh. Bale, ma-share ko lang. Yung struggles na ano po namin is sumabay kasi yung Army Trainers Training tapos etong preparation po nga namin sa IMAC. Bali, yung mga reservists at isa po ako sa mga student na pumapasok po sa trainers training, magkaiba po yung training area. Meron po kaming team demo na dapat sabay-sabay or sama-sama kaming magta-training. So, ang ginagawa na lang po namin, lahat po na naiwan na hindi po reservist, nakasali sa IMAC, doon po sila sa Philippine Sports Commission, training center po namin nagte-training. And kami po na student po, kapag may break time naman po sa klase namin, doon po namin pinapasok na may practice pa po namin yung anyo po namin, yung team demo po namin, yung duo po namin, para hindi pa rin po naalis um, yung kinakabisa po kasi namin yung anyo para makabisa pa po namin yun. Then, sa gabi naman po, sa Taguig po kasi ginanap yung Army Trainers Training. Sa gabi naman po, babiyahe po ulit kami papuntang Maynila sa PSC para mabuo po kami. Then, doon po kahit mga 9 PM or 10 PM, nagte-training pa rin po kami para po talagang kahit papaano ma-train po namin yung gagawin po naming anyo na ipapakita at ipanlalaban noong sa Korea Chungju po. So, yun yung mga naging struggles po na kahit madaming activity po talagang kung pwedeng hatiin yung katawan para mapagsabay pa rin yung dalawang mahalaga na event sa buhay po namin. Oo nga, at, bukod pa rito, kinakailangan natin pag-aralan at na pagtuunan ng pansin, yung paglalaro din ng ibang sports like yung, traditional na martial art ng Korean na Taekyon. Kaya nga ang ikli lang ng preparasyon dun sa demo kasi alam natin mga first timers kayo sa Yes, Taekyon. Tapos yung mga kalaban niyo dun sa arnis na dun sa Womao, iba't iba mga sports, Taekwondo, Wushu, Pengkat Silat, Kunbukator. Yung Kunbukator, yan yung nag-gold dun si Angel Dela, yung yes. sa SEA Games before, eh. Bangkok sila ng Singapore. Bali lahat din po, lahat ng mga lumaban din ng SEA Games, nagkita-kita rin po kami dun sa World Martial Arts na yun. Para bang, kumaga, best of the best na rin ng mga iba't ibang martial arts ang mga pinadala po dun. And luckily talaga na naging silver medal and second place pa po kami sa team demonstration. Sa individual ko po, bali, ang nakatalo po sa akin is China. China, ang kanilang martial arts is yung wushu. Talaga, masasabi kasi natin na lahat ng martial arts parang dumaan or ayun yung pinaka-basic, yung pinagkuhanan yung wushu. Doon mo makikita yung balance, yung snappy. Ang ganda talaga. Masabi ko talagang maganda rin at magaling din po yung nag-gold po sa event ko. And noong 2021 kasi nakakuha ko ng bronze. Then ngayon naman 2023
silver, and nawa sa susunod na taon, paghigihan ko pa po para maging top 1 din po sa buong martial arts. So, diretso na tayo sa And assessment bago yan. Ay, tuloy mo pa? yes, yung sa Taekyon po pala, yung Taekyon is pina-experience po sa amin ng mga coaches po namin na makalaro din po sa ibang martial arts, which is itong Taekyon. At sa Taekyon din po, buong mundo rin po ang kalaban po namin. Korea, Singapore, Vietnam, China, um, Iran, marami, as in maraming mga iba't ibang countries din po yung lumahok din doon. And sa ilang minuto po na tinuruan po kami ng kapatid din po ni Sir Richardson Gialogo na si Sir Ryan ng kaunting moves ng Taekyon. Doon po namin sa ilang oras lang or minuto, trinay po namin na i-combine ang Arnis and Taekyon sa demonstration. At iyon po yung pinang-compete po namin noon during sa World Taekyon competition din. And out of 10 countries or 10 participation po, nag-third place din po kami. Nakakagulat lang din na makasali pa po kami sa ranking na yon. Maybe sa susunod, paglalaanan din namin ng oras yung ibang martial arts para hindi lang po sa Arnis ang alam po namin, pati may iba't ibang martial arts din po kami malalaman at matututunan. Pero overall dito sa tatlong events na inyong nilaukan, dalawa dun sa WOMAU, isa sa Taekyon, ano yung ang inyong general assessment sa performance niyo? Ano yung mga pagkukulang o ano yung mga kinakailangan niyong gawin para i-adjust nga dun sa mga, magagandang mga moves or techniques na ginagawa mo? Bale talagang enough time lang talaga ang kailangan po namin kasi 'di ba, nagkasabay-sabayan ang iba't ibang activities, talagang nakulangan lang kami ng time. Pero kung meron kaming enough time po nun, masasabi po namin na maganda na po yung napakita po namin. What more pa kung mas marami po kaming training na nagawa ay na nagawa or training na naibigay po talaga yung ilang months din na preparation. Mas masasabi po namin na mas mas maganda talaga mapapakita po namin. And maybe kung hindi man po ngayon, marami pa pong mga competition na pwede po naming pagbawian sa mga susunod na laban. Okay, so ang, final medal tally nga pala nung, WOMAU saka yung Taekyon na competition, 2 golds, 2 silvers at, 2 bronze medals. Si Rod Cedric Mendoza saka yung, duo nina Kurt John Cristobal at si Mark David Puson yung mga naka-gold doon. Then of course si Jude Rodriguez ay naka-bronze dun sa Beran and meron din tayo 5th place, si Don Lee Aliga at si Jefferson John Villaflor. Mostly mga ano yan, hindi yan nakalaok sa SEA Games, no? Maliban na lang kayo ni Ate Yes. Jude. Yes. Bali, si Kurt and Cedric Mendoza, sila sa individual po, sila yung hindi po nakalaro ng Southeast Asian Game. Then si Don Aliga and Sir Jefferson Villaflor po, sila naman po ay lumaro nung SEA Games sa Kumbukator din po. Pero nag-place din po sila during nung SEA Games din po. Then the rest po, sa team demo po namin, mas marami po talagang team B na nandyan po na lumaro po nung IMAC competition. And masasabi po namin na hindi naman po porket kami or yung mga Southeast Asian Games player po yung lumaro, yun lang po talaga yung magaling. Talaga pong may ano lang, meron lang po talaga kasing weight requirements or limit lang po kasing players na kailangan sa SEA Games na ipalaro. Pero lahat ng Philippine National Arnis Team, talaga pong masasabi ko pong lahat po is magagaling po. Kahit saan man po ipanlaban, talagang lalaban po. And with that, Mary, nakaabot na tayo ng magandang medal all. Impressive
na medal showing dito sa WOMAU saka Taekyon ng ating Philippine Arts team at, na-envision ninyo yung, goal ninyo na maipalaganap pa ng gusto itong ARNI sa ating mga kapatid natin na mga martial artists sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating pinagmamalaking, pambansang sport ng Pilipinas. At, kahit papaano nakilala rin ito sa hindi lang sa WOMA pati na rin sa social media kasi nababasa niyo sa Sports Corner PH yung post namin about Taekyon na nag, bronze kayo, nakakataba ng puso kasi ang daming mga congratulatory message at binabasa mo naman. Siyempre. Yes. Maraming mga kababayan natin na talagang sumusuporta po, hindi lang naman po sa arnis, sa buong mga atleta ng Pilipinas po na talagang nirerepresenta po ang Philippines sa iba't ibang bansa. Pero nakikipagkita din kayo sa mga kapwa nating Pinoy na naka-base sa Korea? Ang bali, iba't ibang po kasing location yung naging ano po namin, yung competition area. Hindi na po namin sila nakita. Siguro yung iba po, ibang mga players or ibang sports is nakaalis na po. Iba't ibang date po kasi kami pumunta nun eh. Pero ang isa po sa mga na-meet po namin is yung ambassador po ng Philippines sa Korea. And binigyan din po kami ng congratulate and pinagmamalaki din po talaga nila tayong kami pong mga athlete po ng Pilipinas. Okay, what about yung sa reaction ng mga coaches, ng mga staff, and even yung big boss ninyo na si Senator Mig Subiri upon learning na nakaakot na naman ng medalya ang ating national team at, bumibida na naman kayo sa isa na namang international competition right after na nag-SEA Games tayo at nag-overall champion, ika nga dun, eh. Yes. Bali, um, na nabigyan na sorry. Na ano pa lang po namin si Senador Mig sa through Viber chat. Pero ngayon po hindi pa po kami nakapag-courtesy dahil mas busy pa rin po si Senador Mig sa atin. At meron naman po nakalaan na time po para sa amin. Bali, masaya din po syempre si SP Subiri talaga sa tuwing nananalo po kami. Minsan nga, nito nga po is nung nag-overall champion po kami sa Southeast Asian Games, trinit po niya kami noon sa Hong Kong, 'di ba? Parang ano po namin yun, reward din po sa pagkapanalo. Ganun po kabait at sobrang suporta ni SP po para sa amin. Hindi po niya kami pinapabayaan, maging sa pagkain, sa mga hotels na pagtutulugan po namin, equipment na gagamitin po namin sa Arnis. Ganun. Especially nung nakalibot pa kayo sa Hong Kong Disneyland 'no? Para kayo Yes, makakaano ulit, eh. yes. Na-feel namin yung Hong Kong Disneyland. Sobrang happy talaga. Talagang iba yung binigay na support sa amin ni SP Subiri. By the Sobrang way, niyang mahal kami ng oo nga, mga eh. atletang. Oo nga, kudos to Senator, Mig Subiri, Senate President Mig Subiri for job well done. And by the way, yung, trip ninyo to Korea is actually funded by the Philippine Sports Commission, no? Yes, yes. Alright. So, Thank you din what's sa Philippine Sports Commission sa pagsuporta sa aming mga atleta sa mga iba't ibang tournaments na aming sinasalihan. ayun, Sila po yung nagbibigay ng budget. Yes po. ayun. So, ano yung susunod ninyong, pagsasalihan na competition para sa Philippine National Arnis Team? At, tina-target pa ba ng ating, coaching staff na abang, meron silang invite para dito sa competition, eh, kinakailangan mas maaga na ang paghahanda natin, mas mahabang oras para i-train ninyo para at least maka-produce tayo ng magagandang results sa susunod na competition. Yes. Bali ngayon naman po is continue pa rin po yung training po namin. Yung mga civilian athlete po, tuloy-tuloy lang din po talaga yung training po. And ngayon po na natapos na rin po yung Army Trainers Training, mas makakabalik na rin po kami sa training po namin sa Philippine Sports Commission. And kahit wala naman pong laban, nagpre-prepare po kami para kahit pa paano pagbiglaan, meron pa rin po kaming may panlalaban.
Wishing na maituloy pa rin po yung Vietnam competition po namin, pero hindi pa po namin alam kung kailan po gaganapin yun. Was it SEA Games ba ito? Kasi ang SEA Games 2025 sa Thailand. Yung SEA Games 2025 sa Thailand, bali po, kapag natuloy pa rin po yung Arnis po, magkakaroon pa rin po kami ulit ng selection Battle of the Champion bago magkaroon ng drafting and kung sino po mapipili po ulit doon pa rin po may sasalang para po sa SEA Games 2025. Okay, may last question before we end kasi may commitment ka mamaya. Alam natin, nagawa niyo na yung efforts ninyo para ipalaganap yung ARNIS sa ating mga sa international community with this participation nga dun sa WOMAU. And ano ba yung mga nais mong akbang para ipalaganap ang lalo itong ARNIS, ang ating pambansang martial art, pambansang sport ng Pilipinas sa mga kabataan natin? Lalo na 'pag nakikita ninyo sa mga competitions natin, ang daming lumalaok, especially recent sa Davao. Nakita ko sa isang post, ang daming mga medals na nakuha sa Davao, ibang competition sa Cagayan de Oro, and so on so forth. Bali, ang Arnis naman po is natuturo na ngayon sa DepEd, pati rin sa colleges may part of lesson din po ang Arnis. Kaya talagang nalalaganap na po ang Arnis, ang pambansang laro natin. And sa mga military sa AFP, nagkakaroon din po sila ng AFP Olympic na gaganapin po ulit sa by October or September. So isa rin po yan sa way para po mas malaganap ang ARNIES din. Ito pong Army Trainers Training. Talagang masasabi po natin na marami na pong sangay-sangay ng pagpapalaganap ng ARNIES. Nitong kakatapos lang din po na sa Cebu, sa PECAP World International Invitation na nilaruan po ng Philippine Army po. Nakauwi din po sila ng napakadaming gintong medalya and silver and bronzes at sila din po ang nag-overall champion among them sa lahat ng mga nakalaban po nila. Pero sa inyong personal part, ano na nais mong gawin para at least maka-contribute ka pa rin sa ating national team? Bali, for my personal part naman po, kapag may mga nag-chat po bigla sa akin na kung pwede ko po silang turuan or kahit madalawan ko man po sila para makita yung mga performance po nila, ginagawa din po namin yun. Basta lang po, hindi lang po tumatapat kapag sa may mga busy na activities or event, ganun po. Yung mga coaches and mga iba't ibang ano ko naman po, nag-ano po sa akin, Mary, baka pwede mo kaming turuan sa gantong anyo, kung pwedeng makabisita, then pinupuntahan po namin yun sila. Pero kung sakaling maturuan ka ng ibang sports like yung of course dati Taekyon tapos yung iba naglalaro din sa Kunbukator, baka pwede maturuan ka rin? Yes, willing po ako maturuan ng kahit anong martial arts and masaya po talaga pag nasa ka ng martial arts. Sa aming club sa Kamao po, hindi lang naman din Arnis yung tinuturo sa amin. Yung mga iba't ibang martial arts din po tinuturo. Pero ito pong take yon bali parang first time ko lang po ulit na marinig yon and mailaro kaya nakakatuwa. And before din po bago ako mag-Arnis, naging taekwondo player din po ako, di ba po? Mga martial arts talaga yan. Then sa mga way back nung nasa GHQ ako naka-assign, meron din po kaming activities ng boxing po. Ayun po yung mga training po namin, nagba-boxing po kami. Kaya maganda po kasi na marami kaming natututunan. Pati isa rin po yan para mas ma-maintain po namin maging physically fit. Ay, Kaya nung pandemic talagang laban na laban ng aking katawan. all right, and I guess that's it for our conversation and sigurado ako marami tayong nakukuha ng mga lessons at mga sabihin natin mga
reactions on your recent victory. Again, congratulations sa silver, 2 silver and 1 bronze medal finish sa Womao at sa Taekyon sa Korea. Bago tayo magbigay ng iyong mga last remarks, magpo-photo muna tayo sa thumbs up and smile. In 1, 2, 3, go! Okay. Mary, baka pwede ninyong hingin ang inyong uling pasasalamat. Pero bago ako shoutout muna ako. Shoutout nga pala sa PECA Secretary General na si Sir Rene Tongson na nakatune in lagi sa amin kapag may mga interview tayo ng mga Arnisadors. Lalo na last time, si Trixie. Si Sir Rene, baka pwedeng i-shoutout mo siya? Shoutout po kay Sir Secgen, Sir Tongson po. Thank you po sa support din po. Ayun. At shoutout din pala kay nagpapabati sa akin nung isang araw si Kimi Asaytono saka si Leander Lazaro ng Pickleball. Kaka-celebrate lang ng birthday si Kimi at isa siya sa mga avid supporters ng Sports Corner PH. So, belated happy birthday Kimi and shoutout na rin kay Leander. At kay Mary, baka pwede ninyo ingin ng konting shoutout sa iba pa mga kasama nyo sa Philippine Army, sa Kamao, sa PECAP, and of course, kanino mo dinededicate ang panalo mo? Shoutout po sa lahat po ng mga supporter, sorry. Sa lahat po ng supporter po namin sa Arnis, hindi lang po sa Arnis, pati sa buhay ko ng pagiging Philippine Army, sa lahat po ng sumusuporta. Thank you po kay SP Subiri, sa PSC, POC, sa lahat ng mga coaches po namin. Coaches ko po from elementary, high school, and college. Lahat po kayo, kay Sir Tatay RD, kay Ma'am Alona, kay Ma'am kay Sir, ang dami na kasi naging coaches ko eh. Basta lahat po kayo, pinapasalamatan ko po kung saan man po ako narating ngayon. Kayo po ang isa po sa mga daan ko po para po makuha at makamit ko po lahat ng mga pangarap ko. Sa mga friends ko po, na sumuporta po sa mga teammates ko po, sa mga co-worker ko po, hindi ko po kayo maisa-isa pero lahat po kayo talagang nagbigay po sa akin ng inspirasyon. Siyempre po sa family ko po, Aldegar family, Lumarda family, Asuncion family, and sa lahat pa po. Thank you po. And God again, bless. God bless you. And again, we'd like to thank you, Mary, for the short time na makasama ka namin dito. At hindi lang ito yung uli tayong beses na mag-usap, pero marami sana tayong pagkakataon. And hoping one day makabisita naman ako sa training dyan sa Rizal, no? Is it open sa mga media katulad natin? Yes po, basta ano lang po, ma-coordinate lang po din sa PSC na sa gate, sa mga ano po, para may mapapasok. Siyempre, yung mga PSC security po namin talagang secured po kami dyan. Kaya talagang kahit kung sino man mga bisita, talagang mag-logbook lang po, mag-ano, para makapasok po ng maayos at ano, may paalam lang po. Oo nga at lagi ako pumupunta diyan sa Rizal every Tuesday para sa PSA forum na dinadaluhan. Who knows, sa mga susunod na araw baka pwede natin kamustahin natin yung iba pang mga members ng ating Philippine Arnis team. Pugay po sa inyo lahat and God bless. Sana ingatan kayo ng Panginoon sa bawat training at of course, sana mas mahaba din ang oras din para sa training para i-maintain o i-gear up nga ang kanilang kondisyon para mas ready pa sila at makakuha pa rin ng mas marami pa medalya sa iba't ibang mga competitions. Again, thank you so much, Mary, and we'll see you next time at message na lang ako pag may iba pa mga updates o mga ganap nga Thank you sa po, RD. guys. Thank you po. Bye-bye and God bless. Bye. Pugay po.